Ang San Juanico Bridge na kumukonekta sa Samar at Leyte ay hindi lang simbolo ng pagkakaisa, kundi isa ring lugar na nababalot ng madilim at nakapaninindig balahibong mga kwento. Marami ang nagsasabi na ang tulay na ito ay hindi basta-basta itinayo gamit ang semento at bakal lamang. Ayon sa urban legend na kumalat noong panahon ng martial law, nang simulan ang pagtatayo ng tulay noong huling bahagi ng 1960s, sunod-sunod daw ang mga aksidente at problema sa konstruksyon. Sinubukan na raw ng mga inhinyero ang lahat, pero tila may puwersang humahadlang sa pag-usad ng proyekto. Dahil dito, isang manghuhula raw ang sinangguni ng nooy unang ginang na si Imelda Marcos. Ang sabi raw ng manghuhula, humihingi ng alay ang mga espiritu ng tubig na nakatira sa ilalim ng tulay. Ang alay, dugo ng mga bata. At hindi lang basta dugo, kundi dapat daw itong ihalo sa semento na gagamitin sa pundasyon ng tulay para tumibay ito at hindi na gumuho. Dito na nagsimula ang kwento ng malawakang pagdukot ng mga bata sa Samar at Leyte. Ang mga batang ito, ayon sa kwento, ay dinadala sa construction site. Doon, binibiyak daw ang kanilang mga tuhod at binti para kunin ang kanilang dugo, na siyang inihahalo sa basang semento. Ang kanilang mga katawan naman ay sinasabing inihuhulog at ibinabaon sa mismong mga pundasyon ng tulay. Kaya naman hanggang ngayon, maraming motorista ang nakakarinig ng mga iyakan at sigaw ng mga bata tuwing hating gabi, lalo na kapag tumatawid sila sa tulay. May mga driver din na nagsasabing bigla na lang may mga batang tumatawid sa kanilang harapan na nagiging sanhi ng muntik-muntikan ng aksidente. Kapag hihintuan nila, bigla na lang itong nawawala. Ang ilan naman ay nakakakita raw ng mga maliliit na yapak na may bahid ng dugo sa kalsada na parang mga batang naglalaro at naghahabulan. Ang pinakanakakatakot? Ang mga kaluluwang ito raw ay nananatiling nakakulong sa loob ng tulay na habang buhay na magiging bahagi ng istrukturang itinayo mula sa kanilang mga sakripisyo. Totoo man o hindi, ang kwentong ito ay nananatiling isang madilim na paalala na ang bawat istruktura ay mayroong kwentong nakatago. Salamat sa panonood mga ka-Ghostery. Kung nagustuhan nyo ang kwento natin ngayong gabi, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Mag-iingat kayo palagi, lalo na sa pagtawid sa mga tulay.